Hey guys! Joyce Yabut Bartolome here! So for today, maaga ang appointment natin. It's February 20th. I'm with Mr. Gelzone for today's video and we're heading to Paracal Mall because guys, nag-apply kami ng US visa. So today is our appointment for biometrics. So before kasi nakapag-apply na ako, however na-deny ako. Gawa tayo ng separate vlog about it kung anong naging experience ko. Pero now, iba na pala yung process. So, iba na ang schedule for biometrics. Iba rin yung area niya where to do it. Iba na rin yung sa interview sa my consul itself. So, ayan. Ang dala lang namin ngayon is yung appointment letter tsaka DS-160 na parang may QR code doon. I'll give you more of the requirements. Kami nagpatulong ulit kami kay SMB Travel. #not sponsored but highly recommended. So yun, tulungan ko kayo. Pagdating muna namin doon, our appointment is at 9:30. Dadating kami mga around 9:10, 9:13. So yan, be there daw at least 15 minutes before your scheduled appointment. Tapos, share ko sa inyo later kung ano experience natin. More on chika time lang dahil bawal magdala ng gadgets doon. So ayan, see you guys later. Hey guys! And we're back. Actually, malapit na kami sa bahay. Nakatulog ako guys. So, para sa mga kukuha ng US visa guys, first step ulit is the biometrics before your actual interview. So, I'll be sharing more of sa mga prepare namin na documents. Pero yon, we were there from 9:30 up until 11:30. 2 hours siya guys. Ang haba ng pila. So, make sure that you're there early. Kung ang time nyo is 9:30, make sure to be there at least an hour before para mauna-una naman kayo sa pila kasi mahaba talaga para kayong sasakay ng rides, ganon. So, ayan. On Monday naman, it's our interview. So, ayan, abangan ng resulta kung lalabas ba ang vlog na ito. So, ayan. Tapos, gawa tayo na sit-down vlog to share with you all the tips and what to prepare when having your US visa interview for the visa. So, see you on the next one. Hey guys! Joyce Yabut Bartolome here. For this video, let's do a sit-down vlog. Chika time lang tayo on the US visa application process namin ni Jello. For context guys, we're applying for a visa because Jello will be running one of the world majors sa US. He'll be running sa Boston Marathon in collaboration with Adidas. Tama? Hindi siya collaboration. Ano? Sponsored. Sponsored. The race kit is sponsored by Adidas. So, ano nga ba ang process ng pagkuha ng US visa, guys? So, sa case namin, we ask for help again kay SMB Travel para sila na yung mag-fill up ng papers namin kasi nga, as a busy person, nag-ask kami ng help. So, ngayon, ang rates ng US visa application is around 11,000. Mahal na, no? Parang nung time na nag-apply ako way back, parang 9 pa lang siya. Tapos, syempre, with the help of them, it's around 17,000 now with the assistance. So, ano ba yung mga tinutulong ni SMB Travel whenever hihingi kayo ng assistance for US visa application? Sila na yung mag-fill up ng DS-160 nyo, guys. Ito yung application form sa site ng US. So, bibigyan nila kayo ng parang Word file for you to fill up. Tapos sila na mag-fill up doon para makakuha ng inyong scheduled appointments. So ngayon guys, ang process ng pagkuha ng US visa, dalawa na siya. Dati kasi lahat dito na sa Rojas Boulevard sa may US Embassy, yung biometrics. Pero ngayon guys, iba na. Sa Paracal Mall na in Parañaque yung pagbabiometrics. So, na-schedulean kami niyan last February 21. Tapos, ang schedule naman namin sa US visa application, yung may interview na sa mga consul, today, February 24. So, yun. Ang maganda dun, guys, kasi shout out kay M. Si M yung kasama namin sa Europe. Siya nag-asikaso ng aming US visa application. So, siya na nabigay parang, Ms. Joy, Sir Jello, ito po yung mga possible dates na open pa. Guys, February lang kami nag-apply kasi nga busy tayo na January, no? February. Tapos, nabigyan niya rin kami ng schedule ng February din, guys. Kasi sabi ng iba, minsan sarado na yung mga slot, ilang months pa. Yung iba nga daw, kunyari yung mga nasa ibang bansa rin na Filipino, parang 1 year pa daw in the making sila makakuha ng schedule. So, yun, lucky for us, itong February nakakuha na kami. Tapos magkalapit pa yung schedule.
So, nung sa Parkal, guys, parang ang schedule namin was at 9:30. Tapos, parang it took us 1 to 1.5 hours para sa pila kasi medyo mahaba yung pila that time. So, doon, guys, magpipicture kayo, magbabiometrics kayo. Siguro doon sinascan ano ba yung mga finilapan nyo doon sa DS-160 nyo. Tapos, the next schedule naman, tapos guys, yung papel na ipapakita nyo doon, yung appointment letter, saka yung DS-160 nyo, yun na yung tatataka nila na complete, na meaning nakapag-biometrics kayo. So, yun din ang dadalhin nyo sa day of your interview. So, yung iba, yung mga nakasabay namin doon, biometrics nila ng umaga, may schedule na sila sa hapon naman ng interview. So, it really depends. Check on the appointments na lang for those na magdi-DIY at hindi makikipag, assist sa SMB Travel kasi hindi ko lang alam guys yung process, no. So yun, for context also guys, ako nag-US visa application ako back in 2016. However, na-deny ako doon. Si Jello naman, it's his first time naman to get a visa. So, ito na. Come February 24, that's the day, ang schedule namin is 7:15 a.m. Dumating kami ni Jello an hour early ng schedule namin. So, 6:30, pumasok na kami sa embassy. So, pagka gano'n naman, pinapapasok na nila guys kasi medyo mahaba rin yung pila. So, yung mga kasabay namin doon, there are families, merong mga solo lang, merong talagang group of 5, group of 2, may mag-isa. Tapos, basta magsuot lang kayo guys ng something na presentable. Wag naman yung, magkatatawa. Hindi, meron kasi kami nakasabay guys na, syempre mga naka-coat. Naka-blazer, naka-coat pa, gano'n. Minsan kasi hindi talaga dun yung base. Oo, hindi siya nagbe-base. Sa answer mo. Oo. Since interview siya guys, make sure na you know everything na sinulat nyo and write everything na totoo dun sa DS-160 nyo guys. Sa amin, sa case namin, meron kaming naging mock interview with them, kung ano mga possible itatanong. Pero yun lang yung mga possible, hindi 100% ganun talaga. So sa amin, sa mock interview, nilagay niya doon kung anong hotel namin, anong gagawin sa US, anong trabaho, anong salary, mga ganun. Ayan guys, so dun sa mock interview guys, ang goal talaga doon is to show lang na you'll be there for vacation lang talaga, that you'll go back to the country dahil nga nandito ang mga stable job natin, na may mga asset tayo dito na iti-take care of, yung mga ganun talaga. Kasi ang gusto lang talaga malaman ng mga consult, lalo na kung ang dineclare nyo is magta-travel lang kayo for leisure, talagang babalik kayo ng Pilipinas na wala kayong intention to stay there or to overstay sa Amerika. So yon. So during our mock interview with M, parang may mga 10 questions siya binigay sa amin, tapos sinend niya rin sa amin yung soft copy for us to review. Yan lang, in case na matatanong kami. So yon. So kanina, during the interview, ang step 1 dun guys is pipila kayo for una yung appointment letter, yung sa step 1 i-check. Second naman is you'll do another biometrics. Hindi na katulad nung sa may Parkal na left and right hand, doon isang kamay na lang, wala na ring photo. And then the last line na guys is for you to have your interviews. So siguro before kami, siguro may mga 20 tao before us, no? Or more. Yan. So, there are instances na maririnig mo, makikita mo. So, ang goal guys is, kapag na-interview ka, dapat hindi babalik sa'yo ang passport mo. Kasi kapag bumalik ang passport mo at nakakuha ka ng green paper ata yan guys, it means hindi ka approved for a visa. So, ako hindi ko masyadong marinig, pero rinig ko yung mga parang 2 to 3 na before us na in-interview. So yung bago pa nga sa amin guys, hindi sila nakakuha ng visa. Ang pagkakarinig ko doon is because tinatanong parang sinong bibisitahin mo doon. Parang sila kasi may ganun, may bibisitahin daw, ano ba daw trabaho, sasama ba daw sa kanila. Yun, yung pagka medyo maraming matatanong guys at maraming butas yung question, tas unsure ka, yun, medyo sketchy. Kasi parang ang napansin ko sa kanila, tinanong sila saan sila nag-travel. So frequently, nagka-travel naman sila around Asia Pacific. But the thing is, yung tinanong nga na may bibisitahin doon. So bakit possible na mag-decline? Kasi may risk na kung may tao na nandun sa US, possible na mag-TNT ka. So yun talaga yung reality.
So, much better na kung nandun ka for a vacation, diretso ka lang. Vacation ka. Kung ano, mag-hotel ka, something like that. So, yun. Ganun siya. Kumbaga, pine-prevent nila yung risk na mag-TNT or magstay doon ng hindi valid. Yes. So, yun. Yun yung pine-prevent nila. Kaya that's why kanina, yung pagsagot pa nung nasa unahan namin is parang di sila sure like, saan kayo nag-travel? Taiwan. Parang tinatanong rin nila yung consul. So, dapat confident ka. Tapos, tingnan mo sa mata yung consul. Ganun yung ginawa kasi namin ni Joyce. Same smile ka, hindi naman super, formal. So, ganun yung parang tone na dapat nyong iset. Kasi, by that, ibig sabihin, wala kayong tinatago. Tapos, kung ano yung factual, objective nyo going dun sa US, yun lang talaga. So, kung ako yung consul, parang, Gina G talaga to. So, yun. O yun guys, ano na nga ba ang mga tinanong sa amin ni Jello sa aming US visa application? So, una-una yung consul ang tinanong niya sa amin, so, where are you going in the US? So, me, I answered, we're going to Massachusetts and in New York. Tapos tinanong niya, why exactly in Massachusetts? Sabi siguro, bakit sa dami ng state doon kayo pupunta? So, nag-answer si Jello. Ang answer niya, because I'll be doing my first world major Boston Marathon. yun, sabi ng consul, oh, that's big. Sabi niya gano'n. Parang, have you done any marathon before? Sabi niya, yes, I did 4 already. Kasi kung, this will be my 4th. Feeling ko kung nag-iimbento ka lang, parang first mo Boston Marathon, that's big, di ba? Oo. Kung nag-iimbento ka, hindi syempre mararatal ka. So ako, confident ako kasi nag-marathon na ako before. Oo. So sinabi ko yung mga previous experience kung saan, anong country, tapos yung first ko. So doon palang sabi niya, parang talaga. Ayun talaga yung purpose. So kung ako si consul, wala na akong dalawang pag-aalinlangan. Kasi kung naghang ako noon na, wala. Pero ganito yung flow, guys, kasi baka maano kayo. Ano lang talaga siya, guys, ha? Sagot ka lang na promptly. Yes, direct to the point. Direct to the point. So, yun nga, sabi niya, where are you going? I answered in Massachusetts and in New York. Why in Massachusetts? It's because, sabi niya nga, I'm joining the Boston Marathon in April. Yes, Ayun nga, sinabi niya kailan. Parang sa isip ng consul, may agenda to. So, sabi niya, have you done any marathon before? Sabi niya, this will be my 4th. Tapos tinanong, what else parang yung nagawa niyang marathon? Sabi niya, I did in Taiwan, in South Korea, here in the Philippines, and the 4th one will be my first world major in Boston. So very specific, di ba? Specific. Walang paghahang, nakatingin kami direct to the eye ng consul. Tapos, next na tinanong niya, what do you do for a living na, no? Tapos tinanong, what do you do for a living? Sabi ni Jello, ladies first. So, sinabi ko kung ano ako. Sinabi ni Jello kung ano rin siya. Tapos, napatango yung consul. Tapos, nagta-type siya. Tapos, tinanong niya, are you married? Sabi namin, yes. Do you have any kids? Sabi namin, none yet. Parang sabi niya na, parang lucky us? Parang gano'n, na we get to travel pa. It's easier to travel now that we don't have kids yet. Tapos sabi ni Jello, we're still enjoying our time together, bonding together. Di ba, parang nagkakaroon na kayo ng connection ng consul eh. Hindi siya yung one as, parang hindi siya quiz na tanungin ka, sagot ka. So parang nagbibuild ka ng conversation. Talaga. Yes. Ayun, tapos, ayun lang. Tapos, nag-type siya doon. Tapos sabi niya, your visa is approved. Wait for your passport in a week. Yun lang. Sabi niya, your visa is approved. Tapos, parang sabi niya kay Jello, mag-training ka na. Parang, di ba? Sabi niya gano'n. Sabi niya, I need to train right after this. So, yun! That was our US visa application experience. Di dahil na-deny kayo few years back, like me, in 2016, hindi kayo magagrantan ng visa ngayon. What if hindi sila magbo-Boston Marathon? Oo. Kunyari, magta-travel lang talaga sila kasi travel vlog tayo eh. Ano yung dapat na alam nila? Like, hotels, how many days? Ito guys, para i-share ko. Dapat mag-book kayo kay M. Kunyari, hindi kayo magbo-Boston Marathon. Sabi ko nga dati, baka, kasi nakakita rin ako sa forum, parang hindi big impact na sasali ka ng marathon, yung mga atleta-atleta. Hindi rin pala. Parang ako, kunyari, ako lang, as a vlogger, I will share na I'll be there in the US to show my subscribers naman, to show yung
hotels to show. Ako talaga, kung itatanong pa, gusto ko talaga makita, kaya ako mag-New York is because I wanna see the filming location of Gossip Girl, yung favorite ko na US series. Yun, talaga ako. Kaya kami magpa-fly, pero hindi na siya tinanong. So, kung magpapa-interview kayo, make sure that you know your purpose why you're going there. Tapos, dapat alam nyo na kung saan kayo possible magsistay, ilang days kayo mag-i-intend to stay, saan kayo mag-hotel, Saan pupunta? saan kayo Activities. mga location pupunta, ano yung mga activities na gagawin nyo. Yun, kasi tulad doon, kunyari, mag-a-apply ka tapos hindi ka naman sure kung bakit, baka mapag-isipan kayo na may iba kayong intention sa pagpunta sa US. Agree. Tsaka dapat pag nag-apply kayo, even though hindi pa approve yung visa nyo, i-claim nyo na na-approve siya. Pag kinausap nyo si consul, as if approve siya. Kasi wala naman kayong gagawing masama eh. So parang yung confidence nandun. Tapos yung factual accuracy ng mga statement nyo nandun. Sure yan. Yan. So yun guys, if you wanna apply for US visa also, go check out the US Embassy yata na website. Tapos make sure to fill up everything completely and truthfully guys, no? So kung itatanong doon, anong posisyon nyo sa kumpanya, anong salary nyo, sulat nyo ng tama, sino ang parents nyo, saan kayo nakatira. Tapos double, triple check your papers para walang discrepancy makikita ang embassy. So, yon, we'll be getting our visa in a week. 'Di ba? So, ang mga plano natin, guys, magbo-book na tayo ng ng flight. Magbo-book na tayo ng flight. Tayo ay lilipad na sa US. Ayun pala yung question. Ano? Kasi major question yan eh. Hindi Ano? pa approve yung visa ko, pero dapat ba mag-book na ako ng flight? Lakas ng loob na lang ba? Yan. Kasi baka tanungin eh, di ba? Si Consuelo, may flight ka na. So, anong tip mo? Ayun, ang naging tip kasi sa amin, you can say na we haven't booked a flight yet. We're making sure that we'll have a visa approved first. Yun. So, hindi siya masama. Hindi siya ground for Rejection. or Pag-decline. pag-deny. Yan! So, yan! Ang mga Bartolome po ay pupunta na talaga ng US. So, yun guys, sa mga naghihintay dyan ng vlog, iniisip ko pa kung magsisingit tayo ng isang medyo malapit-lapit para may panoorin kayo before ng ating US. Shucks, hindi ba kapag sink in sa akin, mag-US tayo talaga, no guys? New York, yun na lang talaga nasa bucket list ko kasi nakapag-Europe na tayo. Tsaka, New York na lang. confident ako guys, sumagot. Nakita ko kasi yung consul na mag-i-interview sa amin, sabi ko, ay, runner din to. Haba eh, no? Tangkad tapos fit eh, sabi ko, runner to. Runner. Makakaintindi to. So, yan! Hindi ko lang alam kung ano, sana 10-year multiple lang ibigay sa atin. So, baka pwedeng, i-upload ko na to para lang sa mga kailangan ng tips para sa US visa application. Alam niyo na. So, yan! Congratulations, Apir! Nakakatuwa pala yung feeling na ganun pag sinabing approved na. Kasi the last time I was there, declined tayo. Pero yun! Try and try! Tatawa pa ako sa kanya guys. Bakit? Nung bago kami interviewin. Parang lahat pinapakinggan niya. Pag ganun kasi magugulo pa eh. Pero tama naman, at least may tip ka sa mga possible questions pa din. Pero ako kasi nun focus na ako na parang hindi tayo, walang room na ma-deny kasi we're going there for a specific purpose. Tapos we're going there naman ng Tsaka guys, nagdala pala kami ng papers. Yes, yan. Nagdala kami ng envelope na separate, nakalagay doon marriage certificate namin, birth certificate, yung mga papel ng assets namin, ng properties, ng sasakyan, ng sa parking, ano ba yun? Condo. Sa condo. Tapos nagdala rin ako ng COE, nagdala kami ng ID, Company IDs. company IDs. Pero worst case scenario na yun guys kasi Oo. based talaga dun sa pinilapan. Sa mga mo. finilapan Worst mo. case scenario just to validate lang kasi minsan possible baka alam mo yun. Oo, Feel nila na guys. sige nga kung may assets ka dito patingin nga ng any evidence o ito. Correct. Pero So parang kami guys, it took us 2 minutes lang. Pero iba guys, ang tagal na nakatayo dun. Yung iba nagsusulat pa, yung iba nilabas na lahat ng papel, tapos in the end declined sila. So yun guys, make sure na pagdating nyo doon, wala nang reason para i-double, triple check pa kayo ng mga consul. Yun, kasi may kakilala ako dun eh. Alam ko, schoolmate ko yun. Ganun lang rin, mag-isa lang siya, babae. Tapos, pinapanood ko siya, smiling lang siya, parang nakikita ko lang yes, no. Tapos, a-answer lang siya diretso dun sa consul. Pareho kami ng consul eh.
Yun, tapos tumalikod siya with a smile kasi hindi bumalik ang kanyang passport. Ganun din kami. Nakakakilig pala yung feeling. Tapos, magpa-prompt na lang daw sa inyo kung i-LBC ba for pick up or for delivery sa inyo yung inyong passport. So, ayan! Estados Unidos! Here we come! Ano kayang flight ang kukunin natin? So, yan. Gcash na kayo, ha? Wow! Mami, kailangan po namin na sponsor. So, yun guys. Hope you like the vlog for today. Ayan, very happy kami. Mahaba na yata to. Pero sana, nakuha kayo ng tip. Kung may mga questions kayo, comment down below. I can answer your other questions through TikTok or Reels. So yun, don't forget to like, share, and subscribe to my channel and follow all my social media accounts at Yapot Joyce Ann on Instagram and she JY on TikTok. So yun guys, kung wala tayong travel ngayong February to March, konting tiis lang guys kasi pupunta tayo ng US. So kailangan natin maghanda ng ating funds. Sasama ko muna siguro kayo sa aking mga day in a life. May mga announcement din tayo sa taon na ito. So yan, see you on the next one. Excited na ba kayo? Mag-New York tayo. Ako din ako excited. Siyempre, susupport muna natin si Jello sa Boston. Tapos, pupunta tayo sa, guys, dream ko talaga yon. Nakapag-filming location na tayo na Emily in Paris. I-rewatch ko ang Gossip Girl cause this is it! Diyos ko! The Blair Waldorf in me is so happy. Oh my God. So, yun. See you on the next one. Bye! Mag-comment kayo guys kung ano mga gusto yung makita sa US para kung mapuntahan natin, pupuntahan natin yan. Perfecto! Happy day! Bye!